Nagawa ng makasurvive ni Tanjiro sa pagiging isang susunod na hari ng mga demonyo. Hello, this is Cloro at re-reviewin naman natin ang panibagong chapter kung saan dito na magtatapos ang isa sa pinakapaborito nating anime. Kaya naman kung nakaabot ka sa chapter na to ay maraming salamat sa walang sawang panonood at pagsuporta sa ating mga kalokohan. Sana ay naibahagi ko sa inyo ang kasiyahan, kalungkutan at excitement sa mga ginagawa nating mga videos. Maraming salamat po. Kaya naman reviewin na natin ang huling yugto ng Demon Slayer. Sa nakaraang chapter na bago pa man mamatay o maging tuluyang abo itong si Muzan ay nagawa niya ngang malipat kay Tanjiro ang kanyang natitirang dugo at kapangyarihan. Gamat man hindi daw siya nagtagumpay sa kanyang sariling hangarin na maging immune sa araw at lipulin ang mga Demon Slayer, ay si Tanjiro na nga lang daw ang magtutuloy sa kanyang nasimulan. Kayong malaki nga daw ang posibilidad na ma-immune itong si Tanjiro sa araw. Dahil katulad nga daw ng kapatid niyang si Nezuko ay nagawa nga daw nitong ma-immune sa araw. Kaya naman hindi nga daw malayo na magawa nga daw din ito ni Tanjiro. Kaya naman magawa niya ngang malipat ang kanyang dugo at ang kapangyarihan. Naging ganap nga ng demonyo itong ating bida kung saan muntik niya pa ngang mapatay itong isang Kakushi. Kaya naman sinubukan siyang labanan at pigilan ni Inosuke at ni Tomioka. At noong muntik na nga niyang mapatay itong si Inosuke, buti na lang dumating itong si Nezuko para pigilan siya. Pero hindi nga sapat itong ginagawa ni Nezuko para bumalik si Tanjiro sa kanyang kamalayan. Pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay dumating nga itong si Kanao. Gamit ang kanyang final form ay nagawa niya ngang matusok si Tanjiro ng gamot na binigay sa kanya ni Shinobu, na kung saan ang epekto nga daw nito ay pabalikin sa pagiging isang tao ang isang demonyo. Kaya naman sa malakas na will ni Tanjiro na bumalik sa pagiging isang tao at sa tulong ng kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan, nang kahit sa kabila ng kanyang pagiging isang perpektong hari ng mga demonyo, dahil nga hindi na rin siya nasusunog ng sikat ng araw, still ay nagawa niya pa rin makasurvive at bumalik sa pagiging isang tao. Dahil nga dyan ay labis ngang natuwa itong ating mga bida sapagkat sinabi ng mga to na ganap na ang kanilang tagumpay, kung saan natapos na ang kanilang walang hanggang pakikipaglaban sa mga demonyo. Kaya naman sa pagpapatuloy ng chapter, 3 buwan ang makalipas ng matalo nila itong si Muzan, nalipat ang panel sa Butterfly House. Pinakita nga itong sila Tanjiro, Nezuko, Inosuke at Zenitsu na nagpapahinga sa kama. Nagsalita nga itong si Tanjiro na nag-fully bloom na nga daw itong cherry blossom at mahimbing naman natutulog ang kanyang dalawang kaibigan. Nabi naman dyan ni Nezuko na napakaganda nga daw pagmasdan ng ganitong klaseng bagay. Katapos niyan ay hinawakan niya nga itong kaliwang kamay ni Tanjiro, kung hindi pa nga ba daw ba na igagalaw ng kanyang kuya itong kanyang kaliwang kamay. Ang ayon naman itong si Tanjiro at sinabi na hindi niya nga daw na igagalaw ang kanyang kaliwang kamay. Dagdag pa neto na mukha na nga rin daw itong matanda, pero naigagalaw pa naman daw niya ang kanyang kaliwang braso. Pero sa pagitan nga daw ng kanyang siko papunta sa kamay ay wala na nga daw siyang nararamdaman. Dahil nga dyan ay ikinalungkot nga ni Nezuko ang ganitong klaseng bagay. Sabi pa ni Tanjiro na bagat maayos pa man daw ang forma ng kanyang mata ay hindi na nga daw nakakakita ang kanyang kanang mata. Mula nga dyan ay tinanong niya nga itong si Nezuko na kung okay nga lang ba daw ba ito. Kaya namang sumagot itong si Nezuko at sinabi niya na okay nga lang daw siya at wala nga daw problema. Pero nalungkot nga dyan si Tanjiro dahil hindi na nga daw nawala ang sugat ng kanyang mga kasama. Gawa niya nga daw masugatan ang mga to nung naging isa siyang demonyo. Nagigilty nga daw siya sa ganong klaseng bagay. Sabi naman ni Nezuko na hindi nga daw kailangan mag-alala ni Tanjiro sa ganong klaseng bagay dahil baliwala naman daw yun sa kanilang mga kasama. Kaya naman hindi na nga daw nito kailangan pa manghingi ng tawad ng paulit-ulit. Dahil kung gagawin nga daw ni Tanjiro ang paulit-ulit na pagsusori ay baka batukan lang siya ng kanilang mga kasama. At saka masaya na nga daw siya na bumalik sa pagiging isang tao ang kanyang kuya. Sabi naman ni Tanjiro na buti na nga lang daw ay bumalik siya sa pagiging isang tao dahil nung kinagat niya nga daw itong si Nezuko ay akala nga daw ni Tomioka ay wala ng pag-asa. Sinabi naman ni Nezuko na nasaksihan niya nga daw ang ganong klaseng bagay at hindi niya nga daw masisisi itong si Tomioka dahil maging siya ay naisip din ang ganong klaseng bagay dahil nawalan nga din daw siya ng pag-asa na bumalik sa pagiging isang tao itong kanyang kuya. Sinabi naman ni Tanjiro na ayon nga daw kay Yushiro, maswerte nga daw sila dahil may natira pang gamot na galing kay Shinobu. Bukod pa doon ay unang nakagat niya nga daw itong si Nezuko dahil nakagawa na nga daw ito ng resistance sa pagiging isang demonyo at bumalik sa pagiging isang tao. Nagtaka naman itong si Nezuko sa paliwanag nitong si Tanjiro. Ali sinabi na nga lang dyan ni Tanjiro na na-immune na nga daw itong si Nezuko sa cells ni Muzan. Nalipat naman ang panel kung saan nagsasalita nga itong si Yushiro. Kung saan ang sinasabi nito na kung sakaling wala nga daw itong gamot ni Shinobu
at si Nezuko. Marahil nga daw napaka-imposible nang bumalik sa pagiging tao itong si Tanjiro. Kaya naman magpasalamat nga daw itong si Tanjiro dahil maswerte nga daw itong tao. Bukod pa dyan na ang demon form nga daw ni Tanjiro ay napakalakas. Kung saan masasabi niya nga daw na napaka-outstanding nito sapagkat ilang segundo pa nga lang daw ang lumipas ay nagawa na nga daw nito ma-immune sa araw. Kaya naman ang masasabi na nga lang dyan ni Yushiro, mas malakas nga daw ang demon form ni Tanjiro kung ikukumpara kay Nezuko at kay Muzan. Kaya naman na-amaze nga daw siya dahil nagawa ni Tanjiro mabuhay hanggang sa huli nang hindi nawawala ang kanyang kamalayan o ang kanyang kontrol sa sarili. Kaya naman napangiti na nga lang dyan si Yushiro at sinabi niya dito kay Tanjiro na napakagaling at napakaganda nga daw ang ginawa nito sa laban. Kaya naman kahanga-hanga nga daw ito bilang isang tao dahil nga dyan ay naging emosyonal naman itong si Tanjiro sa mga sinasabi nitong si Yushiro. Sabi niya na hindi nga daw dapat siya kahangaan dahil tinulungan nga lang din daw siya ng kanilang mga kasama. Dahil nga dyan ay bigla na nga lang nag-iba itong ugali ni Yushiro kung saan bumalik nga siya sa kanyang pagiging isang masungit. Sinabi niya na nagbibiro nga lang daw siya at huwag nga daw seryosohin ni Tanjiro ang kanyang mga sinabi. Pinakamababa nga daw ito sa pinakamababang nilalang at tuwing nakikita niya nga daw ang mukha nitong si Tanjiro ay naiinis siya. Kaya naman bigla niya na nga lang dinampot itong si Chachamaru at sinabi na aalis na nga daw siya. Mula nga dyan nang paalis na nga itong si Yushiro ay bigla na nga lang nagsalita itong si Tanjiro. Sinabi nito na huwag nga daw mamatay itong si Yushiro dahil siya nga lang daw ang nag-iisang nilalang na kaya mag-treasure sa mga alaala nitong si Tamayo. Kaya naman nang marinig nga ito ni Yushiro ay bigla na nga lang siyang napatulala at napahinto kung saan napagtanto nito na may sense nga itong sinasabi ni Tanjiro sa kanya. Mula nga dyan ay nagpatuloy na siya sa kanyang pag-alis. Sinabi na nga lang dyan ni Tanjiro kay Nezuko na sana nga daw ay okay lang itong si Yushiro dahil bigla na nga lang daw itong umalis at nag-aalala siya. Pasang-ayon naman itong si Nezuko sa mga sinasabi ng kanyang kuya. Pagmula nga dyan ay may bigla na nga lang naalala itong si Tanjiro. Sabi nito na hindi niya nga daw nakikita itong sila Tomioka. Nasaan nga ba daw ba ang mga to at kung nasa ayos nga ba daw ba itong kalagayan. Magot naman itong si Nezuko na okay nga lang daw si Tomioka at ang iba pa. Pumunta nga daw ang mga to sa lugar ng mga Ubuyashiki. Magmula nga dyan ay nalipat naman ang panel dito kila Kiriya kung saan nagpatawag nga siya ng Hashira meeting. Nagpapasalamat nga siya dyan dahil pumunta nga daw itong mga natitirang Hashira. Mula nga dyan ay sinabi niya na ito na nga daw ang magiging huli nilang pagpupulong. Dagdag pa neto na si Sanemi at si Tomioka na nga lang daw ang dalawang natitirang Hashira dahil sumakabilang buhay na o iniwan na nga daw sila ng kanilang mga kasama. Pero sa kabila nga daw ng lahat ay nagawa nga daw nilang malipol ang mga demonyo. At tapos na nga daw nila ang kanilang mission kaya simula nga daw sa araw na ito ay magdidisband na ang Demon Hunters. Sinabi na nga lang dyan ang dalawa kung yun nga daw ang utos ng kanilang pinuno ay magalang nga daw nila itong susundin. Nagsalita nga itong si Koina na binubuwis nga daw ng mga Demon Slayer ang kanilang buhay sa matagal na panahon. Sinabi naman dyan ni Kanata na lumaban nga daw ang mga to at nilaan nga daw nila ang kanilang mga sarili para sa kaligtasan ng buong mundo. Kaya naman sabay-sabay ngang lumuhod itong mga Ubuyashiki kasama si Kiriya sa harap ng mga Hashira at sinabi nila na sila nga daw ang mga Ubuyashiki at taos puso nga daw silang nagpapasalamat. Magmula nga dyan ay nabigla nga itong dalawang Hashira. Kaiusap nga itong si Tomioka na itaas nga daw ng mga Ubuyashiki ang kanilang mga noo. Sinabi naman ni Sanemi na hindi nga daw nila kailangan itong pasasalamat ng mga Ubuyashiki dahil kung wala nga daw ang mga to ay hindi nga daw mabubuo itong Demon Hunters. Nagkakaisa nga daw sila dahil sa efforts ng mga Ubuyashiki. Sinabi naman dyan ni Tomioka na napakaganda at napakagaling nga daw ang ginawa nitong si Kiriya bilang isang leader. Kaya naman naniniwala nga daw siya na lahat nga daw ng ancestors ng mga Ubuyashiki kasama ang tatay nitong si Kiriya ay malamang sa malamang nga daw ay naging sobrang proud ito sa kanya. Kaya naman nung marinig nga ito ni Kiriya ay hindi niya na nga napigilan ang kanyang sarili at umiyak nga siya dyan dahil sa compliments nitong si Tomioka. Mula nga dyan ay nagsiyakan na nga rin ang kanilang mga kapatid at lubos nga silang nagpapasalamat. Kaya naman pangiti na nga lang itong dalawang Hashira. Magmula nga dyan ay nalipat naman ang panel dito kala Tengen at sa kanyang mga asawa kung saan masaya nga nitong dinalaw sila Tanjiro at Nezuko. Sinabi na nga lang dyan ni Tengen dito kay Tanjiro na uuwi na nga daw pala ang mga to kinabukasan pagkatapos nito ma-discharge. Bigla naman sumigaw itong si Soma na bumisita nga daw muna ang mga to sa kanila bago ito umuwi na habang tuwang-tuwa pa nga siya dyan at niyayakap niya itong si Nezuko. Pero suminyas nga itong si Hinatsuru at sinabi na wag nga daw maingay itong si Soma. Na magmula nga dyan ay bigla na nga lang sinapak ni Makiyo itong si Soma. Sinabi nito na napakaingay nga daw nitong si Soma. Naman nagsumbong nga itong si Soma kay Tengen na sinapak nga daw siya nitong si Makiyo. Sabi na nga lang dyan ni Tengen na hindi niya nga daw nakita ang nangyari. Magmula nga dyan ay may binigay naman itong si Hinatsuru dito kay Tanjiro na kung sakaling bibisita nga daw ito sa kanila ay naririto nga daw ang kanilang address. Nagbigay na rin siya ng souvenirs at mga pagkain. Lubos naman ng pasalamat itong si Tanjiro. Mula nga dyan ay may bigla na nga lang sumulpot dito sa kanilang pintuan.
na kung saan ito nga ang kapatid ni Rengoku. Kasama niya naman dyan ang kanyang tatay na nahihiya pang pumasok. Kinatuwa naman ni Tanjiro ang kanilang pagdating. Sinabi naman dyan ni Tengen na pumasok nga daw itong sila Senjiro at wag na nga daw itong mahiya. Kinamusta naman ito ni Tanjiro dahil matagal na nga daw silang hindi nagkita. Nagsalita naman itong si Senjiro at sinabi na nabalitaan niya nga daw na ginamit ni Tanjiro itong hilt ni Rengoku. Nagpapasalamat pa nga siya dyan dahil alam niya nga daw at sigurado siya na naging masaya ang kanyang anak. Pero sinabi ni Tanjiro na siya nga daw dapat ang magpasalamat dahil ilang beses nga daw siya na-encourage sa mga sinabi nitong si Rengoku. Magmula nga dyan ay nagising na nga itong si Zenitsu dahil sa sobrang ingay at ikanagulat niya naman nung makita niya itong mga swordsmith. Sinabi niya na bumalik na naman daw ang mga to dahil araw-araw niya nga daw itong nakikita. Lalo pa nga siya dyan nagulat nung magsulputan itong mga kakushi. Payakap na nga lang siya dyan kay Tanjiro dahil punong-puno na nga daw ng tao ang kanilang kwarto. At pinakita nga itong si Inosuke na tumatakas sa kanilang kwarto. Habang naglalakad nga siya dyan sa hallway ay sinabi niya na nagugutom na nga daw siya. Kaya naman nagnakaw siya ng pagkain sa kusina. Pero magmula nga dyan ay nahuli siya nitong si Kansaki. Sinabi nito na lagi na nga lang daw nagnanakaw ng pagkain itong si Inosuke. Pero itinanggi naman ni Inosuke ang ganong klaseng bagay. Sinabi naman ni Kansaki na may gana pa nga daw magsinungaling itong si Inosuke gayong puno ng pagkain ang kanyang bibig. Napaisip na nga lang itong si Inosuke na kung malakas nga ba daw ba itong si Kansaki. Dahil paano nga ba daw ba napapansin agad nito ang kanyang presensya. Mula nga dyan ay binigyan siya ni Kansaki ng isang tray na pagkain. Kung nagugutom nga daw itong si Inosuke ay kumain na nga lang daw ito ng maayos. Kumain na nga lang daw ito hanggang gusto niya at huwag na nga lang daw itong magnakaw. Mula nga dyan ay ikinatuwa naman ni Inosuke ang ganong klaseng bagay. At nalipat naman ang panel dito kay Kanaw na kung saan pinagmamasdan niya nga ang isang puno ng cherry blossom. Nang bigla na nga lang dumating itong si Tanjiro. Nagsalita nga ito at sinabi na napakaganda nga daw nitong cherry blossom pag binagmasdan mo sa malapitan. Masaya namang sinang-ayunan ni Kanaw ang kanyang sinabi. Dagdag pa niya na ang nagtanim nga daw ng puno na to ay ang first breath flower user at pinangalanan nga daw itong Victory. Sinabi na nga lang ni Tanjiro na napakaangas nga daw ng ganong klaseng bagay. Sinabi na nga lang ni Kanaw na kaya nga daw siya pumunta dito dahil para sabihin sa puno na nagtagumpay nga daw sila. Magmula nga dyan ay tinanong nga siya ni Tanjiro na kung okay nga lang ba daw ba ang mata nito. Sumagot naman itong si Kanaw na okay na nga daw itong mata niya at hindi nga daw siya nabulag at hindi na nga rin daw masakit ang kanyang mga sugat. Tinitingnan na nga lang siya dyan ni Tanjiro na para bang naku-curious sa kanya kung totoo ba ang kanyang sinasabi. Pero binasag na ni Kanaw ang katahimikan. Sinabi niya na dumaan nga daw kanina itong si Sanemi. Sumagot naman itong si Tanjiro na gusto niya nga daw batiin itong si Sanemi. Sinabi naman ni Kanaw na hindi pa nga daw ito nakakalayo dahil binigay nga daw sa kanya itong ahas na si Kaburumaru. Dagdag pa niya na napakatalino nga daw nitong hayop. Na-amaze na nga lang dyan si Tanjiro dahil kilala niya nga daw itong si Kaburumaru na kung saan ito nga daw ang alaga ni Obanai. Magmula nga dyan ay nalipat naman ang panel na kung saan nagkasalubong nga itong si Sanemi at si Nezuko. Pinati na nga lang siya dyan ni Nezuko na kung okay na nga ba daw ba ang mga sugat nito. Ay namang sumagot itong si Sanemi na okay na nga daw ang kanyang mga sugat. Nangihingi nga siya dyan ng sorry dahil pagkatapos nga daw nila matalo itong Zimuzan ay marami pa nga daw pala nangyaring problema at mga kaganapan kung saan nakatulog nga daw siya noong nangyari ang krimen. Pero natawa na nga lang itong Nezuko sa kanyang mga sinabi dahil kung ikukumpara nga daw siya kay Sanemi ay natulog nga daw siya ng 2 taon. Kaya naman wala nga daw dapat itong ipag-alala dahil ang maging kanyang kuya ay natulog ng 1 buwan pagkatapos ng laban. Mula nga dyan ay sinabi na nga lang dyan ni Nezuko na gustong gusto niya nga daw talaga ang matulog. Mula nga dyan ay nagulat nga itong si Sanemi dahil naalala niya nga ang kanyang kapatid na si Genya na kung saan gusto nga rin daw nito matulog dahil hindi nga daw ito nakakaramdam ng gutom. Kaya naman hinawakan na nga lang ni Sanemi sa ulo itong si Nezuko kung saan napangiti nga ito ng may napakaamong mukha na kung saan bago pa man ito umalis ay sinabi niya na lagi nga daw itong mag-iingat. Kaya naman na-curious na nga lang itong Nezuko sa kanyang ginawa at pinakita nga dyan na kung saan nakasilip nga itong Zenitsu. Nagsiselos nga siya dyan at galit na galit siya sa ginawa nitong si Sanemi at nalipat naman ang panel na kung saan dumalaw nga itong water pillar. Tuwang-tuwa naman itong sila Tanjiro at mainit nga nila itong sinalubong. Napansin naman dyan ni Tanjiro na nagpagupit nga daw pala ng buhok itong si Tomioka at nalipat ulit ang panel na kung saan inaantok na nga itong Zenitsu dahil hindi na nga daw matapos-tapos itong kanilang ginagawa. Sinabi niya na kung ilang puntod nga ba daw ba ang nakalibing dito dahil hindi nga daw sila makakauwi sa bahay nila Tanjiro ngayong araw. Kung lahat nga daw ng puntod ay bibigyan nila ng bulaklak. Mula nga dyan ay bigla na nga lang siya nagulat dito sa pinagagawa ni Inosuke dahil sa habang tumatakbo ito ay bara-bara niyang tinatapon ang mga bulaklak sa mga puntod. Sinabi nito na ginagawa niya nga daw ng paraan para matapos na ang kanilang trabaho pero napamura
basura at nagalit na nga lang dyan si Zenitsu na dahil baka nga daw sumpain itong si Inosuke. Nag-worry nga rin itong si Tanjiro at natatawa na nga lang itong si Nezuko. Magmula nga dyan ay naglakbay na sila sa lugar na kung saan nakatira itong sila Tanjiro. Paiyak na nga lang dyan si Zenitsu dahil sumikat na nga daw ang araw at nagugutom na siya. Naman pinapatahan na nga lang siya dyan nitong si Nezuko. Tanong naman ni Inosuke na kung ano nga ba daw ba ang kanyang daladala. Sumagot naman itong si Zenitsu na abo nga daw ito ng kanyang master. At dito ay sinabi na nga lang dyan ni Inosuke na kung pwede niya nga ba daw ba itong kainin. Kaya naman nagalit na nga lang itong si Zenitsu at sinabi na tatanga-tanga nga daw itong si Inosuke. At habang sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay ay nakita nga nila itong si Saburo na kung maaalala niyo mga kaibigan ay ito nga yung mabait na matanda na nagpatuloy kay Tanjiro sa kanyang bahay. Kaya naman masaya nga nila itong sinalubong at niyakap. Mula nga dyan ay nakarating na sila sa kanilang dating tahanan at nag-alay nga sila ng mataimtim na panalangin para sa kanilang pumanaw na pamilya. Pagkatapos nga niyan ay dito na nag-umpisa ang kanilang simple at masayang pamumuhay kung saan naglaba at naglinis nga sila ng kanilang tahanan. Dahil nga sa malamig ang panahon ay nag-init nga sila ng tubig para maligo at masaya nga silang nagkukulitan sa bawat isa. Pagkatapos niyan ay sabay-sabay na nga silang kumain. Kaya naman napuno nga ng kasiyahan at pagmamahalan ang kanilang simpleng tahanan. At nalipat naman ang panel na kung saan lumipas nga ang panahon at moderno nang namumuhay ang mga tao. Pinakita nga itong isang bata na nagngangalang Kamado Kanata na ginigising ang kanyang kapatid na si Kamado Sumihiko, na kung saan mapapansin nga natin dyan mga kaibigan ay kamukhang kamukha nga ito ng ating bida na walang iba kundi si Tanjiro. Malamang sa malamang ay baka anak or apo ito nila Tanjiro. Bali ginigising nga ni Kanata na kung saan parang kamukha naman ito ni Kanao. Magising na nga daw itong kanyang kapatid dahil malilate na sila sa school. Makailang ulit niya na nga daw itong ginising pero binabaliwala nga lang daw siya ng kanyang kapatid. Pero sumagot naman itong si Sumihiko na gising na nga daw siya. Sinabi naman dyan ni Kanata na napakisinungaling nga daw ng kanyang kapatid dahil alam niya na nagsasalita nga lang daw ito ng tulog. Nalipat naman dyan ang panel sa modern day Tokyo na kung saan parang nagulat nga itong isang bata sa kanyang nakita. At ang bata nga to ay walang iba kundi si Agatsuma Yoshiteru. Mapapansin nga natin dyan na kamukha siya nitong si Zenitsu at naiiyak nga siya dyan dahil sa kanyang binabasa. At makikita nga natin dyan na ang title ng libro na binabasa niya ay nagngangalang The Legend of Zenitsu. Napahanga na nga lang dyan si Yoshiteru sa kanyang nabasa dahil tinalo nga daw ng mga to ang hari ng mga demonyo. Magmula nga dyan ay may bigla na nga lang sumipa sa kanyang likuran at ito nga ay walang iba kundi si Agatsuma Toko. At mapapansin nga natin dyan na kamukhang kamukha siya nitong si Nezuko. Galit na galit nga ito dahil binabasa na naman daw ni Yoshiteru ang libro ng kanilang kalululuhan. So ang ibig sabihin pala mga kaibigan ay apo na sa tuhod nila Zenitsu itong sila Yoshiteru. At sinabi na nga lang dyan ni Yoshiteru na bakit nga daw sinipa ni Toko ang kanyang likuran. Sumagot naman itong si Toko na exam nga daw nila ngayon at hindi man lang daw nagre-review itong kanyang kapatid. At baka nakakalimutan nga daw nito na marami itong bagsak sa kanilang huling exam. May gana pa nga daw itong magbasa ng mga walang kwentang bagay. Pero sinabi na nga lang dyan ni Yoshiteru na napakaganda nga daw ng binasa niya dahil ang mga bida nga daw dito ay binuwis ang kanilang buhay. Kaya naman nagalit na nga lang itong si Toko at piningot ang kanyang kapatid kung paano na nga daw ang gagawin nito sa kanyang pag-aaral. Dahil nakakahiya nga daw ito at puro lang ito kalokohan. At habang naglalakad nga sila papunta sa kanilang eskwelahan, inapaisip na nga lang itong si Yoshiteru dahil lahat nga daw ng babae sa kanilang lahi ay mahinhin at magalang. Pero parang abnormal nga daw ang kanyang ate dahil kabaliktaran nga daw ang ugali nito sa kanilang lahi. Kaya naman tinanong niya na nga lang ito kung naniniwala nga ba daw ba ang kanyang ate sa reincarnation. Taka naman itong si Toko at sinabi na nakalog nga ba daw ba ang utak ng kanyang kapatid dahil kahit ano-anong bagay nga daw ang tinatanong sa kanya. Ang hingi naman ng sorry itong si Yoshiteru pero sinabi niya na naniniwala nga daw siya sa reincarnation dahil lahat nga daw ng lumaban sa demonyo at namatay ay na-reincarnate at namuhay ng mapayapa. Patingin na nga lang itong kanyang ate sa kanya nang bigla na nga lang tumunog ang kanyang cellphone. At tuwang-tuwa naman dyan si Toko dahil nakakuha nga daw ng gold medal sa gymnastic itong si Uzoy. Sinabi na nga lang dyan ni Yoshiteru na kung nakikinig nga ba daw ba itong ate niya sa kanya. Nung tingnan niya ang cellphone ng kanyang ate ay nakita niya itong si Uzoy. Pero sinabi na nga dyan ni Yoshiteru na mayabang nga daw itong si Uzoy dahil pinagpapakyuhan nga daw itong mga reporter. Pero sinabi na nga lang dyan ni Toko na ginawa niya nga lang daw yun dahil makukulit nga itong mga reporter. Pero pangangatwiran nga ni Yoshiteru na hindi nga daw yun dahilan para maging bastos ka sa mga tao. Hindi nga daw porket nagwapo ka, gagawa ka na ng mga hindi kaaya-ayang bagay. Pero bigla na nga lang siya dyan na curious noong may papansin siya sa cellphone ng kanyang ate.
ate. Naiinis na nga lang itong si Toko dahil bakit hindi nga daw ba gamitin ni Yoshitaro ang kanyang sariling cellphone. Nung tingnan nga nila itong balita, pinakita nila ang isang taong nagngangalang Hashibara Aoba. Kung saan mapapansin nyo naman mga kaibigan ay kamukhang kamukha nga ito ni Inosuke. At ang nilalaman nga ng balita na kung saan itong si Aoba ay nadiskubre ang Blue Spider Lily. Kung saan namumulaklak nga lang daw ito ng 2 o 3 beses sa loob ng 1 taon. At sa araw mo nga lang daw itong makikitang namumulaklak. Pero nalanta nga daw itong Blue Spider Lily sa kapabayaan. Kaya naman pala mga kaibigan, na hirap makita ni Muzan itong Blue Spider Lily. Dahil sa araw nga lang daw pala ito namumulaklak at 2 o 3 beses nga lang daw ito nabubloom sa loob ng 1 taon. Sinabi na nga lang dyan ni Yoshitaro na napakasama nga daw ng mundo dahil sinisisi nga daw ng lahat ang isang napakagandang babae. Pero sumagot na nga lang itong si Toko na hindi nga daw ito babae kundi isang lalaki. Kaya naman inis na nga lang itong si Yoshitaro sa kanyang narinig. Sinabi naman dyan ni Toko na magkaparehas nga daw ang kanilang tatay at ang kanyang kapatid. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad ay may bigla na nga lang silang napansin kung saan may isang babae at may daladala nga itong bata. At pinakita nga dyan na ang 2 bata ay kambal at kamukha nga ito ng Tokito Brothers. Sinabi na nga lang dyan ni Yoshitaro na kung babae nga ba daw ba ang mga to dahil napaka-cute nilang pagmasdan. Pero sinabi na nga lang dyan ni Toko na masagwa naman daw pagmasdan ang kanyang kapatid. Kaya naman galit na nga lang itong si Yoshitaro sa kanyang ate. Na habang nagtatalo nga silang dalawa ay natawa na lang itong 2 babae. Kung saan mapapansin nga natin dyan ay kamukha nga ito ni Shinobu at ni Kanae. Sinabi na nga lang dyan ni Yoshitaro na ang mga babae nga daw sa Girls Academy ay napakahalimuyak ng amoy. Habang tinitingnan na naman siya ng masama ng kanyang ate. Bigla na nga lang tinawag ni Toko itong si Kanata. Kung saan binati naman siya ni Kanata na magandang umaga. At mapapansin nga natin dyan itong 2 estudyante sa kanyang harapan. Kung saan kamukha nga ito ni Kotetsu at ni Kanamori. Lumapit naman itong si Kanata kay Toko at sinabi na napakaganda nga daw ang kulot na buhok nito. Kaya naman kilig na nga lang itong si Toko sa mga sinasabi ni Kanata. Dagpa ni Kanata na si Toko nga daw ang pinaka-cute na babae sa buong mundo. Tumagot naman itong si Toko na napaka-cool nga daw nitong si Kanata. At makikita nga natin dyan na parang nga silang magjowa. Kaya naman sobrang sama na nga lang ng tingin nitong si Yoshitaro. Sinabi niya na nag-aral nga daw siya paano mangkulam. Kaya naman huwag nga daw siyang maliitin. Nang dahil nga dyan ay sinabi na nga lang dyan ni Toko na kung may problema nga ba daw ba ang kanyang kapatid. Pero bigla na nga lang nag-sorry itong si Yoshitaro. At sa habang papapatuloy ng kanilang paglalakad ay tinanungan ni Koto ay ni Toko pala itong si Kanata na kung nasaan na nga ba daw ba itong si Sumihiko. Sumagot naman itong si Kanata at sinabi na natutulog pa nga daw ito at sigurado nga daw siya na malilate na ito sa kanyang eskwela. Nang may bigla na nga lang mapansin itong si Yoshitaro sa isang nursery na may bigla na nga lang nag-aaway na mga bata. At inawat naman ito ng isang lalaki kung saan mapapansin naman natin dyan mga kaibigan ay kamukhang kamukha nga ito ni Gyome. Sinabi na nga lang dyan ni Yoshitaro na napakalaki nga daw ng lalaki at napakabaduy nga daw tingnan nito suot ang kanyang kulay pink na uniform. Sinabi naman dyan ni Toko na umaga nga lang daw ang pasok nila ngayong araw at inaya niya nga itong si Kanata na pagkatapos nga daw ng kanilang pasok ay pumunta sila sa kainan na dati nilang pinuntahan. Sinabi naman dyan ni Kanata na kung ang tinutukoy nga ba daw ba ni Toko ay yung maraming magbigay ng pagkain at may palamuting ahas. Sinang-ayon na naman ni Toko ang kanyang sinabi. At mapapansin nga natin dyan guys na ang may-ari ng restaurant na kanilang tinutukoy ay kamukha ni Kanroji at ni Obanai. Sinabi na nga lang dyan ni Kanata na medyo alanganin nga daw siya pumunta doon dahil nakaraan nga daw nang may isang lalaki na tumitingin sa boobs ng kamukha ni Kanroji ay binato nga daw ito ng kutsilyo ng kanyang asawa na galing pa sa kusina. Kaya naman bigla na nga lang nilang tinignan ng masama itong si Yoshi. Para bang kung isasama nga nila ito ay ganun nga ang magiging resulta. Kaya naman galit na galit nga itong si Yoshitaro at sinabi na mali nga daw ang bintang ng mga to sa kanya. At nalipat naman ang panel dito kay Sumiko na kung saan nagising na nga ito at sinabi na kung bakit hindi nga daw ba siya ginising ng kanyang kapatid. Kaya naman dali-dali nga siyang nagbihis para pumasok na sa kanyang eskwelahan. At bago nga siya umalis ay nagpaalam na siya sa kanyang nanay. Pero mapapansin nga natin dyan na sa bintana siya dumaan. At makikita pa nga natin dyan na napakagaling at flexible nga ng katawan nitong si Sumihiko na nagpapatunay na galing nga siya sa lahi ng mga Kamado. Dahil mapapansin at makikita nga natin dyan na mabilis niya lang tinatalon itong napakataas na building. At habang tumatakbo siya sa mga kabahayan ay nadaanan niya itong 2 matanda na naglalaro ng gunggi na kung saan nanghihingi naman siya ng pasintabi. Pero mapapansin nga natin dyan na kamukha ng lolo ni Zenitsu itong matanda. At nagagalit pa nga ito dahil tuwing umaga nga daw tumatakbo si Sumihiko sa kanilang bakuran. Magmula nga dyan ay nagkaroon nga ng balita sa kanilang telebisyon na kung saan sinasabi ng reporter na na-break nga daw ng isang hapon ang record sa pagiging isang pinakamatanda sa buong mundo. At ito nga ay walang iba kundi ang isang tao na nanggaling sa pamilya ng mga Ubuyashiki. Ang tsura
theory ko nga dito mga kaibigan ay baka ito nga ay walang iba kundi si Kiria, na kung saan napatunayan nito na nawala na nga ang sumpa sa kanilang angkan. At ito ay matapos nilang mabatay itong Zimuzan. At habang tumatakbo naman itong si Sumihiko ay may nadaanan siyang isang hardware na ang nakapangalan ay Haganizuka, na kung maaalala nyo mga kaibigan ay ito nga yung apelyido ni Hotaro o yung swordsmith na gumagawa ng espada nitong si Tanjiro. At sa kanyang papapatuloy na pagtakbo ay muntik niya na mabangga itong tatlong babaeng bata, na kung mapapansin nyo dyan mga kaibigan ay kamukha nga ito ng tatlong bata na palaging kasama ni Kanzaki sa Butterfly House. Nagulat na nga lang ang mga to dahil sa ginawa nitong si Sumihiko, pero nanghingi naman siya dyan ng pasensya at natawa na nga lang itong tatlong bata at tinawag siyang Running Man, na kung saan nahihiya naman siya dyan dahil meron na nga daw siyang napaka-weird na alias. At sa kabilang banda naman ay pinakita nga itong isang pulis na sasakyan na kung saan nakahinto ito sa isang pedestrian, at nung magkulay green na nga itong isang stoplight ay dali-dali naman itong umandar. Pero biglang ang sumulpot itong si Sumihiko at hindi nga siya tumitigil sa kanyang pagtakbo, kaya naman tinalo niya na nga lang itong sasakyan ng mga pulis gamit ang kanyang acrobatics. At pagkatapos nga niyan ay nanghingi na nga lang siya ng sorry, na kung saan gulat na gulat naman itong pulis sa kanyang ginawa. At pinakita nga dyan na ang dalawang pulis ay kamukha nitong si Genya at ni Sanime, na kung saan sinasabi na nga lang dito ng isang pulis na kamukha ni Genya na ito nga daw yung batang high school na may 7 complaint na sa kanila. Galit na galit naman itong kamukha ni Sanime dahil ang akala nga daw nila ay nasagasaanan nila itong si Sumihiko, pero patuloy pa nga rin siyang tumatakbo at nag-aalala pa nga siya dyan dahil mahuhuli na nga daw siya sa klase, na habang sa kanyang pagtakbo ay may nadaanan na naman siyang tatlong bata. At pinakita nga dyan na kamukha nga ito ni Tomioka at ng kanyang mga kababata na walang iba kundi si Sabito at si Makomo, na kung saan masayang-masaya nga sila dyan sa kanilang nabiling laruan. Sa kabilang banda naman sa kanilang eskwelahan ay may isang student na tinitingnan niya ang kanyang cellphone, at pinakita nga dyan na ang kanyang tinitingnan ay walang iba kundi ang larawan nitong si Tamayo. Magmula nga dyan ay may bigla na nga lang humawak sa kanyang balikat, na kung saan parang galit na galit nga ito sa kanya, at sinabi nito na wag nga daw magsinungaling itong si Goto at huwag nga daw nito sabihin na girlfriend niya itong babae na tinitingnan niya sa kanyang cellphone. Nagulat naman itong si Goto at sinabi niya na nabigla nga daw siya dito kay Takeuchi, at nang magpapaliwanag na nga siya dyan about sa babaeng tinitingnan niya sa kanyang cellphone ay bigla na nga lang umepal itong si Yoshiteru. Sinabi nito na alam niya nga daw ang patungkol sa larawan at isa nga daw itong painting. Gawa nga daw ito ng isang misteryong lalaki na nagngangalang Yushiro. Isa nga daw itong artist na nagpapatuloy lang sa pagpinta ng isang napakagandang babae na nagngangalang Tamayo, nang dahil nga daw dyan ay sumikat ito at hinangaan ng buong mundo. Namangha na nga lang dyan si Takeuchi dahil isa nga daw pala itong painting at hindi larawan, at napakaganda nga daw ng ganitong klaseng bagay. Sinabi naman dyan ni Yoshiteru na sinubukan nga daw interviewin ng mga reporter itong si Yushiro, pero nagalit nga daw ito at pinagbabaril sila. Nagulat naman itong dalawa dahil napakabayolente nga daw ng ganitong klaseng artist. Pero sinabi nga dyan ni Yoshi na habang inaayos-ayos niya ang kanyang buhok na first love niya nga daw itong si Tamayo, at ang painting na may pamagat na The Lapis Lazuli Flower. Magmula nga dyan ay naglakad na siya na parang feeling pogi. Sinabi naman ng dalawa na kung sino nga ba daw ba itong nakausap nila na parang tanga. At sa kabilang banda naman na kung saan patuloy pa rin tumatakbo itong si Sumihiko ay bigla na nga lang sumulpot sa kanyang tabi itong kamukha ni Rengoku na may pangalan namang Tojoro sa kasalukuyang buhay. Binati na nga lang nito ng magandang umaga itong si Sumihiko. Sinabi naman dyan ni Somi na nahimala nga daw dahil hindi naman daw nalilate itong si Tojoro. Sinabi naman dyan ni Tojoro na alas 4 ng umaga na nga daw siya nakatulog dahil sa kanyang ginawang pagsasanay. Nagising na nga lang daw siya dahil sinampal siya ng kanyang tatay. Natawa na nga lang itong si Somi dahil nakakatakot nga daw pala itong tatay ni Tojoro. At mugmula nga dyan ay bigla na nga lang silang hinahabol ng pulis, na kung saan may gamit nga itong megaphone at pinapahinto sila sa kanilang pagtakbo. Pero parang walang naririnig itong dalawa at patuloy lang sila sa kanilang pagtakbo, na kung saan sinabi naman ni Tojoro kay Sumihiko na kung bakit hindi nga ba daw ba ito sumali sa Kendo Club o kaya naman sa isang sports team. Sinabi na nga lang dyan ni Sumihiko na hindi nga daw siya sasali sa ganong klaseng bagay dahil abala nga lang daw ito sa kanyang pagtulog. Sinabi na nga lang dyan ni Tojoro na kaya niya nga daw nasabi ang ganong klaseng bagay dahil malakas nga daw ang kutob niya na magiging magaling sa sports itong si Sumihiko, na habang tumatakbo naman sila ay pinagsisigawan at galit na nga itong kamukha ni Sanime na matitigas nga daw ang ulo ng mga to at hindi sila pinapakinggan. Pero parang walang ang pakialam itong sila Somi at sinabi pa nito na hindi nga daw siya magpapatalo dito kay Tojoro. At magmula nga dyan ay pinakita nga itong isang teacher na kamukha ni Murata, kung saan sinabi nito sa babae na isara na nga daw ang gate. Sinabi naman ng babae na bakit nga daw isasara dahil may ilang minuto pa naman daw natitirang oras. Sinabi naman ng kamukha ni Murata na mga pasaway nga daw sa attendance itong mga paparating, kaya naman dali-dali na nilang sinasara itong gate.
Pero tuwang-tuwa pa nga itong dalawa at sinabi na aabot nga daw sila sa klase. Magmula nga dyan ay mabilis nga lang nilang tinalon itong gate na kung saan inis na inis naman itong kamukha ni Murata dahil hindi niya nga daw napigilan itong dalawa. Pero nagulat nga siya dyan dahil sumulpot nga itong dalawang pulis at meron nga lang daw silang itatanong. Sa kabilang banda naman na kung saan pinakita nga itong kamukha ni Inosuke at sinabi niya na napakaganda nga daw ng araw at baka masisante na siya sa kanyang trabaho. Kaya naman napaiyak na nga lang siya dyan at titira na nga lang daw siya sa bundok at magtatanim ng kamote. Nalipat naman ang panel dito sa Kamado Residence kung saan may tumatawag sa telepono at sinagot nga ito ng isang babae kung saan sinasabi sa kabilang linya na gumagawa nga daw ng katarantaduhan itong kanyang anak at magmula nga dyan ay pinakita nga itong isang larawan na kung saan ito ngayong Demon Slayer na nabuhay pagkatapos nilang mapatay itong Zimuzan. At nakakalungkot man sabihin mga kaibigan pero dito na po nagtatapos ang isa sa pinakapaborito nating anime. Kaya naman maraming salamat po sa lahat ng mga suporta at mga nakaabot dito. Sana ay naging masaya kayo sa ating ginawang mga paglalakbay. Kaya naman mabuhay po ang lahat at maraming salamat. Kaya naman kung hindi ka pa nakasubscribe o nakafollow sa ating channel ay baka naman. By the way, this is Cloro at abangan nyo pa ang susunod nating mga anime reviews. And see you to the next one.